Pakinggan natin mga kababayan yung press briefing kanina at marami pa mga topics na napag-usapan dito. With Maricel Halili, News 5. At ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng Executive Department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Ay nabigyan na natin ng patient control. Ang totoo, yang iya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yang ang sentimiento ng nakararaming Ilocano't loyalista. Sayang na sayang. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Sa press briefing mga kababayan, kanina ni Jose Castro, dumistansya yung Palasyo Malacanang sa naging statement ni Sara Duterte na may huling habili na po yung kanyang tatay. Na kung mamatay sa kulungan po, ang huling habilin, huwag nang iuwi yung kanyang labi sa Pilipinas. Mga pangitain ito mga kababayan. Di ba may sinasabi tayo? Be careful of what you say or you wish for, it may become a reality. Di ba? The power of the tongue. Yan ang lagi nating naririnig. Pero siguro nararamdaman na rin ng dating Pangulong Digong. Kasi sabi nga ni Sara, 80 anyos na siya. Kaya normal na may mga habili na po siya. Lalo't may nararamdaman. Pero sabi, okay naman. Hindi na nga po nagtitake ng mga gamot, yung maintenance medicine niya. Yan ang sabi ni Sara Duterte sa interview sa kanya doon sa The Hague. Pero sabi dito sa balita, yung palasyo, dumistansya sa naging huling habilin ni Digong. Sabi ni Jose Castro sa last twist ni Digong, family matters po yan at pampamilyang usapin po sa kanila pong desisyon yan. Pakinggan natin mga kababayan yung press briefing kanina at marami pa mga topics na napag-usapan dito. With Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Ma'am, just a quick comment lamang po dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya, saying na wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipa-cremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Would you like to comment on that, Yusek? Family matters po yan at pampamilyang usapin. So, sa kanila pong desisyon yan. Ma'am, on VP Sara lang din po. Meron po kasi siyang recent statement. Sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng Executive Department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara or si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon,
hindi bakasyon. Imagine, 2 weeks po sa ibang bansa, sa dahig si Sara Duterte. Walang ginagawa kundi pampersonal lang niya. Pagkatapos may galpas siya mga kababayan na magsalita ng namumulitika yung ating Pangulo. Nasaan yung ating Pangulo? Hindi nga siya mamensyon ng ating Pangulo. Never na nabanggit yung kanyang pangalan ng ating Pangulo. Kasi busy yung ating Pangulo sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan sa distribution po, kasama na si Isko Moreno. Distribution ng napakaraming, more than 300 na mga ambulances. Buong Pilipinas siya. Ayan, nakita ninyo kung gaano karami yung mga ambulances na dinistribute kanina ng ating Pangulo. Ayan po, matindi, mga local officials, buong Pilipinas, buong Luzon. Ganon mga kababayan yung ating Pangulo, walang pamumulitika. Lahat ng mga LGUs, pati doon dito sa amin mga kababayan, 17 ambulances ang pinamigay. Yan, for Albay. Albay receives 17 patient transport vehicles from the national government. Ang gobernador dito, PDP Laban, kapartido ni Digong, pero hindi tinitingnan mga kababayan kung kanino kakapartido, anong kulay mo. Nung mayor dito yung gobernador ngayon, hindi pinaintulutan po si PBBM noong 2022 presidential election na makapangampanya rito. Hindi binigyan ng permit kami na makapag-rally, meeting di avance dito po sa amin, sa Boulevard. You see? Pero pinulitika ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nakaupong gobernador. Hindi po. Binigyan 17 na mga ambulances ang Albay. Talo dito po sa Albay si PBBM nung eleksyon. Pero ang dami niyang proyekto rito. Yan ang walang politika. Hindi siya namumulitika. Nakita naman po ninyo, si Isko Moreno, kalaban niya sa pagka-Pangulo. Pero katabi niya ngayon. Kasi sabi ng ating Pangulo, kalimutan natin ang politika. Simula na tayo magtrabaho. Tapos na yung eleksyon Ngayon si Isko Moreno. Ganon karami, mga kababayan. Diba? Nakakatuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya marunong mamulitika. Yan tingnan ninyo. Yung distribution kanina. Ayun si Isko pala. Katabi pa. Binanatan pa ni Isko nung kampanya si PBBM. Ganyan dapat ang leader. Hindi tulad ni Sara Duterte, matindi po. Kung manira, siya yung naninira, tapos binabaliktad niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. 287 na mga patient transport vehicles pinanmudmod ng ating Pangulo. At ang sabi ng ating Pangulo, lahat ng municipalities, cities sa buong bansa, at the end of the year, lahat sila bibigyan po, tig-iisa po, na untap sa mga existing nilang mga ambulances. Dati ng mga may ambulances po, yung mga malalaking syudad at munisipyo. Pero dadagdagan pa mga kababayan yan. At yung mga wala, na dati matagal na panahon wala, ngayon lang sila magkaka-ambulance mga kababayan. Para mabilis ang pagsaklolo sa mga pasyente. Masaya itong mga event nito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya o vehicle ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. Diba? Ang pangako sa akin, ang instruction ko, kailangan by the end of the year, masasabi natin by the end na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin itong patient transport vehicles. To receive the fee from Bicol Region is Governor Noel Rosal of Albay. Albay, Governor Noel Rosal. PDP laban yan. PDP laban po. Hindi man siya kapartido ng ating Pangulo. Kapartido ni Digong. Yan
Lahat yung brand nyo. Toyota, Toyota Grandia po. You see? Quality vehicle, mga kababayan. Hindi tulad ng mga previous administration, nag-distribute po ng mga patrol cars. Gawa sa India. Mahindra. Disposable po. Panahon ni Pinoy, mga kababayan, project ni Maruhas, disposable car, walang pyesa. You see? Tapos napakamahal pa. Yan po ang problema. Ngayon makikita ninyo, quality cars, Japanese cars, Toyota Grandia. Di ba? Mga kababayan, comfortable mga kababayan, yung ating mga pasyente dyan. Balikan natin si Jose Castro. Ang sabi niya, sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyekto ito ng Pangulo na 20 pesos si na bigas. Si Sara namumulitika? At marami pa pong sinabi ang siniraan yung 20 pesos na bigas? Na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Thank you, ma'am. Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito. Sinagot na rin yung that's the last time pasaring ni Chavit. Marcos po. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang mga tinuran po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So, hindi lang po siguro sila nagkakausap or busy hindi po lang natin alam. So, hintayin na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Tapos si Chavit Singson, di naman kailangan ng tulong. Multi-billionaire na siya. Di ba? Ang importante, yung tinulungan niyang presidenteng nanalo, nagtatrabaho ng matino. Hindi tulad kay Sara Duterte na gusto niyang isupport na. Kasi hindi na daw niya iboboto ang sino man sa Marcos. Tapos sabay gatong naman ni Amy Marcos. Nag-react si Amy. Ayan siya saan nak makalipat manang Manong. Ang totoo, yang iya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yang ang sentimiento ng nakararaming Ilocano't loyalista. Sayang na sayang. Tinuruan naman kami ng tatangkong tumanaw ng utang na loob. Basta ako hinding-hindi makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Amy Marcos, reaksyon sa payag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. As usual, nanggatong na naman si Amy Marcos. O di ba? Magkakakampi sila, mga kababayan. Sabi ko nga, sa personal analysis natin, alam naman natin ang background ni Chavit Singson, yung mga hanap buhay nito. Kaya siguro dumistansya. Maintindihan natin yung ating Pangulo kung dumistansya. Di ba? Yung mga tulad po ni Chavit, saka ni Atong Ang, mahilig yan mag-support ng mga politiko, lalo yung mga winnable. Kasi siyempre, alam nila pag nakaupo, siguro may mga favors na hinihingi at hindi na pagbigyan. Ganun naman talaga po. Lang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mahal ko naman niya yung aking mga kaibigan. Lang dapat niya, parehas yung direksyon. Pag hindi ka niya makatulong, umalis ka na lang niya sa aking daanan. Iwan ko kung kasama doon si Chavit Singson. Hindi natin alam kasi sa reaksyon ni Jose Castro, yun nga po, yung ating Pangulo wala pa man reaksyon kung ano yung masasabi niya dito sa naging payag ni Chavit. Kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Ma'am, just to follow up on the Sabongeros story development, sinabi po ni SOJ Remulla na based sa intelligence na natanggap nila at dokumento, yung mga involved nung sa drug war ni former President Duterte ay possibly involved din sa missing Sabongeros case. May response po ba ang Palasyo at have we heard from General Torre about this? Okay, kung ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon,
mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Thanks po. So lalo talaga pong lumalalim ang issue sa missing sa Bungeros. Anyway, subaybayan po natin. Firmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.